Welcome to Kalusugan Tips Channel. Ang ating topic ngayong araw ay 8 tip para pumayat at lumiit ang tiyan mo. Naku, pagkakataon ko na to. Pero disclaimer, hindi po namin mapapalitan ang mga payo ng doktor. Mas mainam na kung kayo po ay may nararamdaman or may karamdaman, kumonsulta na kaagad sa inyong doktor. At syempre, for topic request at shoutout requests, maaari po kayong mag-like, subscribe, at mag-comment. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel. Tara, tuloy na natin. Ang ating tip number 1, bawasan ang asukal at soft drinks. Ayan na nga bang sinasabi ko. Ang matatamis na inumin ay mataas sa calories pero hindi ka naman nabubusog. Kaya kahit naman marami ka pang naiinom, naku po, gutom na gutom ka pa rin. Ang sobrang asukal ay nagiging taba, lalo na sa may tiyan na parte. Ito ang tinatawag na visceral fat na delikado sa ating puso. Palitan ito ng tubig, lemon water o unsweetened tea para mas mabilis makita ang resulta. Ito po ang kadalasan dahilan kung bakit kahit sa ibang bansa ay marami pong nakakaranas ng biglaang paglaki ng tiyan, pagtaas ng timbang. Malaking factor po dito ay ang tinatawag natin na asukal or sugar. Kaya dapat bawas-bawasan o kung hanggat kaya ay limitahan ng todo ang pag-intake ng asukal. Sapagkat pwede po kayo makapag-intake ng asukal hindi lang sa pag-inom ng soft drinks. Pwede rin sa mga juice. Pwede rin sa mga kinakain tulad ng mga cake, tinapay, at kung ano-ano pa. Kaya kung ang goal mo ay lumiit ang iyong tiyan, dapat ang soft drinks tigilan or bawasan. Sa ating number 2, kumain ng mas maraming protina. Ang protina ay mas matagal tunawin, kaya mas matagal kang busog. Nakakatulong ito para hindi ka madaling mag-crave. Nakakatulong din ito para mas mag-maintain yung muscle. Mas mag-maintain ng muscle habang nagpapapayat. At mas maraming muscle, mas mabilis ang metabolism. Ibig sabihin, mas mabilis kang makakapagtunaw ng iyong kinain. Isama sa bawat meal ang itlog, isda, manok, tofu o kaya naman beans. Yan po ang ilan sa pinakamabisang source of protein. Etong itlog, isda, manok, tofu o kaya naman ay beans. Sa ating number 3, iwasan ang sobrang refined carbs. Okay? Ano po ba ang refined carbs? Pinakamagandang example ay mga puting tinapay. O kaya naman sobrang kanin ay mabilis magpataas ng blood sugar. Kapag naman bumaba ito, mas lalo kang nagugutom. So, ibig sabihin, pag kumakain, dapat gradual at balanse lang ang pagkain at pagkonsumo ng kanin. O kaya naman tinapay dahil ito po ay merong tinatawag na carbohydrates or yung carbs na tinatawag. Yan talaga ay nagiging taba, no? Nagiging sugar, yung sugar niyan ay nagiging fats at napupunta sa ating tiyan kaya tayo nagkakaroon ng mas malaking tiyan. At syempre, ang paulit-ulit na spike ng insulin ay konektado sa pag-ipon or pag-iipon ng taba sa tiyan. Kaya hindi ka dapat pumapayat. Hindi ka dapat yung kahit feeling mo na konti lang yung kinain mo, parang feeling mo hindi ka talaga parang wala naman nangyayari. Kasi nga dahil sa sugar. So ibig sabihin, yung pag-spike ng insulin mo ay konektado sa pag-iipon ng taba sa tiyan. Na kadalasan ang reason kung bakit siya nagsispike ay dahil sa ating sugar intake. Okay, malinaw? At ito pa, subukan ang brown rice o bawasan ang portion ng kanin paunti-unti. Baka kasi sa sobrang enjoy mo kumain ng kanin, 'di ba? So baka nagiging masama na siya at hindi na rin siya nagiging healthy. Okay. Sa ating next or number 4, gumalaw araw-araw. Hindi kailangan mag-gym agad. Kahit 30 minutes ng brisk walking or yung medyo mabilis na paglalakad ay malaking tulong na. Ang regular na galaw or siguro exercise ay tumutulong magsunog ng calories at bawasan ang tinatawag na belly fat.
Okay, yung taba sa ating tiyan. Mas importante ang consistency kaysa sa intensity. Kaya pag pinag-usapan natin consistency versus intensity, di baling araw-araw kang maglakad-lakad ng less than 5 kilometers or less than 3 or less than 1. Ang importante, consistent ka araw-araw. Hindi importante kung gaano kagrabe yung laging exercise na ginagawa mo. Okay? At syempre, pumili ng activity na kaya mong panindigan. Baka naman mamaya, sige, nag-decide ka na magja-jogging ako everyday. Everyday na jogging ko ay 3 kilometers. Okay? Pag sinabi natin pumili ng mga bagay na kailangan mong panindigan or kaya mong panindigan, yan yung mga kaya mong i-maintain, kaya mong gawin at sundin nang hindi ka papalya. Kaya naman okay lang na magkaroon ka ng medyo magaan na workout, basta importante nasusunod mo yung schedule. Kung ito ay araw-araw, every other day, or ikaw ang bahala kung ilan yung kaya mong gawin sa loob ng oras na meron ka. Okay, kailangan mo ba ng pera pampagamot? Mag-apply na sa Finbro. Mabilis lang mag-apply at mabilis rin ma-approve. Mababa pa ang interest rates. Kaya click the link on our description box to apply. Mag-Finbro na. Okay, at para sa ating tip number 5, ayusin ang tulog. Ayun, eto maraming guilty dito. Kapag kulang sa tulog, tumataas ang tinatawag na hunger hormones o mas nagkikrave ka ng matatamis at maalat. Alam nyo ba na ang poor sleep or ang kulang na pagtulog ay konektado sa padagdag ng timbang, lalo na sa tiyan. Hindi lang diet at exercise ang labanan dito. Ang gawin natin, targetin natin na 7 to 8 hours na tulog. Okay? 7 to 8 hours na tulog kada gabi-gabi. Yun ang kailangan dahil nga naman the more na nagpapabaya ka sa iyong kalusugan, the more na hindi ka makakatulog ng maayos at syempre kapag hindi nakakatulog ng maayos, apektado lahat or apektado ang iyong buong araw. At ito lang yan. Tandaan po ninyo, hindi lang diet at exercise ang labanan dito para magkaroon ka ng tinatawag na transformation dahil ikaw ay magbabawas ng timbang. Ang importante talaga dito ay ikaw ay consistent at kaya mong gawin, pero kung ikaw naman ay napipilitan na gawin ang isang bagay na sa sobrang medyo nakaka-pressure or parang over the top ata itong kailangan kong gawin na inirekomenda, wag po, kailangan lang ay kung ano lang ang nakakayanan. Okay, para sa ating number 6, uminom ng sapat na tubig. Minsan akala mo kasi gutom ka pero yung pala uhaw ka lang. Nakakatulong kasi ang tubig para maiwasan ang mga unnecessary snacking. Tayo pa naman mga Pilipino, pagkatapos kumain ng hapunan o ng tanghalian, may merienda kagad nakasunod yan. At after nung merienda, kainan na naman. Kaya dapat, minsan, akala natin ay gutom tayo, pero yun pala, uhaw lang pala tayo. Yun nga lang, nasundan na natin kagad ng pagkain. Kaya tayo ay lumalaki at lumulusog at tumataba. Okay, balikan natin dito. Ngayon, nakakatulong din kasi ito sa digestion, ang pag-inom ng tubig at pag-flush ng waste sa katawan. Mas nababawasan ang bloating na tinatawag or yung parang lumulobo na tiyan. Uminom muna ng isang basong tubig bago kumain. Okay, tandaan itong mga bagay na ito. Ang ating number 7 naman ay bawasan ng stress. Madalas okay na yung trabaho, okay na yung nararamdaman mo, happy ka naman. Pero yun nga lang, no, kahit nakakatulog ka ng kompleto, sobrang stress ka naman. Okay? So kasi kapag stress ka, tumataas naman ang cortisol hormone. Ang mataas na cortisol ay konektado sa pag-ipon ng taba sa tiyan. Kaya kahit nagda-diet ka, kung laging stress, no, hirap pa ring lumiit ang tiyan. Mental health is part of weight loss, ika nga. Kaya dapat maglaan din ng oras para makapag-relax o makapaglakad sa labas. Sa ating number 8, last but not the least, kontrolin ang portion size. Naku, eto na, pumapasok na ang disiplina. Kahit healthy ang pagkain, kapag sobra ang dami, tataba ka pa rin. Calories pa rin ang basihan. Gumamit ng mas maliit na plato para hindi ka napaparami.
Dahan-daan kumain para maramdaman ang busog. Hindi kasi kailangan na magutom. Kailangan lang maging mindful. Kailangan lang mataas ang disiplina. Okay? Yan ang ating number 8. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel. At syempre, for topic request and shoutout request, mag-like ng aming video at mag-subscribe. At syempre, mag-comment down below kung anong mensahe or kung anong request na meron ka. Muli, maraming salamat at magkita-kita tayo ulit sa ating mga future videos.